Grabe mga kababayan, itong ating video na pag-uusapan ngayon mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel mga kababayan, dahil kung sa mga balita ating napapanood na itong China talaga namang kinakamkam ang mga karagatan diyan po sa South China Sea, maging yung mga exclusive economic zone ng iba't ibang bansa kanilang kinakamkam. Pero mga kababayan, dito po sa Pilipinas, libo-libong ektarya ng lupa, ang kanilang kinakamkam. Yan po ay talaga namang nagpapakita lamang na ang China ay talaga namang napakagahaman po, Actually, sa ibang bansa, ginagawa rin po nila yan, maging sa India. Kaya nga meron silang conflict sa India dahil merong mga teritoryo ang India na sinasako po ng China. Okay, so yan ang video na ating pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago natin umpisahan ang ating reaction video, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At mag-comment kayo dyan sa comment section ng inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Grabe, Pagbili ng China sa mga lupa ng Pilipinas. Napakalaking issue na tumambad sa harap ng taong bayan. Mula nang nabulgar ang mga ilegal na gawain ng Pogo at ng mayor na si Alice Guo. Napagtanto na mas malalim pala ang rabbit hole na matutuntun. Hindi lamang hinggil sa politika at ekonomiya, pati lupa sa bansa ay nabebenta sa murang halaga. Grabe, yung lupain ng Pilipinas na mga Pilipino dapat ang nakikinabang, binibili po netong mga Chinese na to na napakamura at napakababang halaga. 'Di ba? So, imagine niyo kung ano po yung ginagawa netong mga Chinese na to, dito sa Pilipinas. Magugulat na lang tayo, na pagmamay-ari na pala nila ang buong Pilipinas. At yun nga yung nakaraang video natin na pinag-usapan mga kababayan, nandiyan po, ipopost ko sa ibaba yung link. Okay? Na kung saan, meron silang mga peke na pera, etong Chinese, na ginagawa nila, at natuklasan po yan, na yan yung kanilang mga ginagamit at posible, na yung mga pera na yon na kanilang iniimprenta, yun ang ginagamit dito sa bansang Pilipinas para bilhin yung mga lupa na yan. So, ibig sabihin, yung mga pera na ginagamit nila na pambili ng mga lupa na to, posibleng mga peke. Okay? Hindi naman siya literal na peke, mga kababayan. Bagkus, doble-doble, yung serial number na kanilang iniimprenta at yun yung pinambibili nila sa labas ng kanilang bansa. Yun yung ginagamit nila, So, nandiyan po sa ibaba yung link at i-click nyo lang po. Okay? So, tuloy natin. Mga Chinese nationals na namimili upang magpayaman, pero ang mga Pilipino ang nauutakan. Diba? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na libo-libong ektaryang sakahan sa Pilipinas ang pagmamay-ari na ng mga komunista. Grabe, Kaalamang ayaw nilang ipaalam sa taong bayan. Kaya lang nabunyag na yan at nabulgar na, Kung hindi pa naungkat itong usapin sa Pogo, na itong mga Chinese na to, hindi natin malalaman ng sambayan ng Pilipino na gano'n na pala kalawak, yung mga nabibiling lupa ng mga Pogo na yan, ng mga Chinese na yan dito sa Pilipinas. Hindi lang po sa Metro Manila mga kababayan, bagko sa mga karatig na probinsya, sa Pampanga. Meron yan sa Tarlac, 'di ba? So magugulat na lang tayo, baka meron na sa Batangas, Cavite, Pangasinan. Magugulat na lang tayo na ng mga karatig bayan ng Metro Manila halos napapaligiran na ng mga Chinese. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?
Kaila sa marami na napakalawak na lupa sa bansa ang nabili na ng China at kontrolado ng mga komunista. May mga nagtatanong kung bakit naman kontrolado ng Chinese Communist Party ang libu-libong ektarya sa Pilipinas. Ito ay dahil sa batas na tinaguriang Chinese Intelligence Law, kung saan nakasaad sa ika-7 artikulo na lahat ng citizen sa China ay may katungkulang suportahan, tulungan at pakisamahan ang mga gawain ng gobyerno nila na may kinalaman sa maseselang impormasyon. Sa madaling sabi, lahat ng Chinese citizen ay may katungkulang maging espiya ng mga komunista kahit sila ay naninirahan sa Pilipinas. Yon yung sinasabi natin, no? Kahit itanggi nila, mga kababayan, pero meron silang ganitong ruling, no, na kung ikaw ay isang Chinese o parte ka ng Communist Party, no, at ikaw ay nasa ilalim po ng mga komunista na to, wala kang magagawa, maging espiya ka sa ibang bansa. 'Di ba? Kaya yung mga sinasabi natin na yan na siguro, yung mga nahuhuli ng mga Chinese na yan, pwedeng sabihin, mga kababayan, na mga espiya talaga, no, dito sa Pilipinas, dahil nga kung sila ay parte, no, ng mga komunista na to. Kaya kung anumang lupa ang pagmamayari ng mga inchik dito sa bansa, ay nananagot pa rin sila sa mga komunista. Hinulat sa South China Morning Post bago matapos ang buwan ng Oktubre ngayong 2024 na may mga inchik na pinepeke ang kanilang citizenship para makabili ng lupa dito sa Pilipinas. Sa payan. Sinabi pa na libo-libong ektarya sa gitnang Luzon sa bandang itaas ng Manila ang nabili sa murang halaga at marami ang sakahan. Yan, no? Yan yung isa sa nagiging problema natin. No? Siguro mapipigilan yung ganitong sistema, mga babayan, kung etong mga Pilipino mismo na mga kababayan natin, hindi makikitulong, o tutulungan yung mga Chinese na yan. 'Di ba? Kaya lang kasi may pera yung mga Chinese na yan, at kaya nilang tapalan ng pera, yung mga Pilipino na yan, yung mga gumagalaw na yan, yung mga galamay na yan, para magbulag-bulagan at dahil sa pera mapapasunod nila. Diba? Yun yung isang problema natin dyan. Kapag sinabing ektarya, ito ay may suma total na 100 metro ang haba at lapad. Kasing laki ng mga 20 PBA basketball court. Laki nun. Yung pogo sa Bamban Tarlac ay mga 10 ektarya ang sukat. Biruin mo, libu-libong ektarya ang nabili sa Luzon pa lang. Hindi ba't binalita sa bilyonaryo noong ding Oktubre na umabot sa 400 mga titulo ng lupa ang lumabas na pagmamayari pala ng ilang Chinese nationals. Grabe, no? Marami ang nagtatanong kung bakit namimili ng lupa ang China dito sa bansa. Ilan sa mga nasipat na lupa ay binili ng mga Chinese nationals, pero meron ding mga nirerentahan ng maraming taon gamit ang mga dummy corporation o Filipino representatives. Yung iba upang pagtayuan ng mga pogo hub o gawing bodega ng ilegal na droga, katulad ng mga lupang binili ng Empire 999 Realty Corporation sa Mexico, sa San Fernando, sa Angeles City, sa Pampanga, Nueva Ecija, Cabanatuan, Bulacan, Cavite, Tagaytay, Iloilo at marami pang iba. Bantakin mo kung ilang ektarya ng lupain mayroon ang korporasyon ng Empire 999. Pero hindi lang krimen ang problema, pati pagkain ng mamamayan. Yun. Around 400 illegal offshore gaming. Ito yun, mga babayan, dahil yung mga bukid, na posibleng o pwede, na mag-produce ng enough na pagkain sa atin, na i-convert po yan, into a industrial area. Yung mga dating bukirin, sisementohin nila yan, gagawin lang nilang mga building. So sayang, 'di ba? Masasayang 'yon. At magkakapusin talaga tayo sa pagkain. At sa nakikita natin, isa yan sa nagiging strategy, ng mga Chinese, gugutumin ng mga Pilipino, posibleng ganon. Operations could be operating as scam farms in the Philippines. But according Minsan masusukat ang kapangyarihan ng isa sa laki at dami ng lupang pag-aari.
Kaya kung mas malaking lupa meron ng mga inchik, mas malawak ang kapangyarihan nila. Katulad ng binalita sa Gold Star Daily na isang Chinese national na si Tony Yang o Yang Jianjin na nagmamay-ari ng Philippine Sanjia Steel Corporation sa Cagayan ang pinaghihinalaang nagpapasok ng mga kontrabando at droga sa kanyang 20 hektaryang daungan. Bagamat ang negosyo ay nasa loob mismo ng government-owned na PHIVDEC o Philippine Veterans Investment Development Corporation sa Misamis Oriental, tila walang magawa ang munisipyo doon. O siguro ay nagbubulag-bulagan Yun, dahil sa simple. kapangyarihan ng mga inchik. Bukod sa mga krimeng Kasi nga naman, no, kung nagpapasok yan ng napakalaking pera, no, sa LGU, sa gobyerno, mga kababayan, no, yung mga tax na nakukuha nila dyan, trabaho na nakukuha nila dyan, no, bakit mo nga naman sisitahin? 'Di ba? So, wala kang choice. Ganun yung nangyayari dyan. ginagawa sa mga lupang kontrolado ng China, pati mga sakahan sa bansa ay nalagay sa peligro. Pinahayag ng US Department of Agriculture na noong mga taong 1980s, ang Pilipinas ay ang pangwalo sa may pinakamalaking ani ng bigas sa buong mundo. Pero, unti-unti itong nagbago. Ang report ngayong 2024 ng Explained PH na Pilipinas na ang pinakamalakas ngayong umangkat ng bigas sa buong mundo. Baliktad na. Kung matatandaan, binalita sa GMA ilang taon lang ang nakararaan na pinaubaya ng Pilipinas sa China ang 10% ng sakahan sa buong bansa. Grabe, no? Lupaing may sukat na 1 milyong hektarya. Grabe, pinaubaya, no, yung mga sakahan na yan, no, sa China. Sino kaya, no, yung nagpaubaya na yan, comment down sa ibaba, no, kung sino, no, sa palagay ninyo, yung nakaupo nung panahon na yon para ipaubaya itong libu-libong hektarya na to, no, ng sakahan, di ba? Sinabi pa na ang kasunduan ay nagsimula taong 2007 at matatapos 2007. ng 25 taon. Grabe, Kalakip sa So, hindi pa tapos yun, no? 2007 plus 25 years. Diba? So, ilang taon pa? Grabe. Kulang-kulang 18 pa. Parang ganon. kasunduan, China ang hahawak sa kontrol ng sakahan. Sa kanila magmumula ang pondo, mga kagamitan at teknolohiya, sila ang magbibigay. Ibig sabihin, sila din ang magdedesisyon kung kanino mapupunta ang mga ani. Kung hindi ito kapani-paniwala, So, mga 7 taon pa, no? Sa mga 7 taon pa, na under sa China, yung mga sakahan na yan, kung 25 years, mga kababayan. Kasi, 2007, so 2025 ngayon, so 2032 matatapos yun. So, may mga 7 taon pa. ito ang isa pang ulat mula sa bilyonaryo noong lang buwan ng Oktubre ngayong 2024 na inuupahan ng mga Chinese ang mga sakahan sa Pilipinas. Tapos ang ani ay dadalhin sa China at ibebenta pabalik sa Pilipinas. Pero No, sa imagine mas mataas ninyo na presyo. Grabe. Base sa pahayag, Inaikot lang nila, no, na dapat tayo yung nakikinabang. Ang tanong dyan, mga kababayan, no, after 25 years, ano na status ng lupain na yon? Ano na status ng sakahan na yon? Baka mangyari niyan, bago mag 25 years, bago mag-lapse, no, ibenta nila yung mga lupa na yan at gawing i-develop, biglang gawing subdivision. So wala nga, 'di ba? daang-daang hektarya ng sakahan sa Nueva Ecija ang nakokontrol ngayon ng mga inchik. Grabe. Totoo na nagbabayad ng renta ang China, pero mas malaki ang singil nila sa atin. Kumbaga, Pinaikot. para tayong ginigisa Tama. sa sarili nating mantika. Sino ba nakaisip niyan, mga kababayan? Ang tanga naman yun. Anong aral ang mapupulot dito? Dahil sa hawak ng China ang libu-libong hektarya ng lupa sa Pilipinas, sila ang kumukontrol sa lahat ng nangyayari sa loob. Pwedeng gamitin sa pagkalakal ng droga, pagtayo ng mga pogo hubs, base ng human trafficking, money laundering, at higit sa lahat, sila pa ang namamahala sa mga aning tumutubo sa mga sakahan. Dahil sa mautak ang mga inchik, kahit gobyerno ng Pilipinas ay walang alam kung gaano talaga kalaki ang lupaing hawak ng mga komunista. O marahil, ayaw nilang malaman. Grabe. Ito yung sinasabing see no evil,
Hear no evil, speak no evil. Grabe, no? Kayo, anong masasabi niyo dyan, mga babayan? No? Grabe yung ginawa na yun, no? At kung sino man yung presidente na yun, parang hindi ata nag-iisip. 2007, sino presidente niyan? I-comment down nyo dyan sa ibaba. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, no? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion. Okay, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.